Landas, ayon sa matatanda, dalawin natin ang puntod ng mga mahal natin sa buhay. Kung hindi, baka raw tayo ang dalawin nila at hilahin ang mga paa natin sa hukay. Pero paano naman dadalawin kung pati ang sementeryo binabaha? Sa Hagonoy, Bulacan na minumulto na ng mga anomalyang ghost projects, maging ang patay, apektado rin ang mga problemang dulot ng mga kurakot. September 22, 2025, natanggap ng Resibo Action Center ang reklamo ng isang residente sa Hagonoy, Bulacan. Daig ng 45 taong gulang na si Edwin Santos, tila napabayaan na raw ang Peralta Municipal Cemetery. Makikita nyo talaga yung tubig kulay parang langis na kulay itim. October 18, 2025, pinuntahan ng Resibo ang lugar. Pero bago pa man makapasok sa loob ng sementeryo, matatanaw na agad ang lampas tuhod na baka sa kalsada. Pagka pumapasyal ako dito kay Father, alam naman yun, napakahirap. Ako, napakalaki ng tubig doon sa may main gate. Hindi ko kaya talagang dumaan doon. Mahirap, ayan, gaganyan ka pa. Ayun ako. Dito na lang siguro ako sa ibabaw. Sisilipin ko na lang, titignan ko na lang. Para at least makita ko madalaw ko siya. Medyo may amoy. Sa ikalawang araw ng pag-iikot sa Peralta Municipal Cemetery, October 20, 2025, kinailangan ng lumusong ng Resibo sa gabewang na baka para mas makita ang totoong sitwasyon ng himlayan. Lubog ng mga nicho, natibag ng mga puntod, at sandamakmak na basura ang aming naabutan. Sementeryo po ba ito o landfill? Napakahirap naman dito. Ako, lumulubog na ang sir. Nalusaw at naglutangan na rin ang ilan sa mga tela mula sa mga kabaong. At sa isang abandonadong musileo, nakatiwangwang ang isang sako. Laman ito, mga buto ng yumao. Naku po! Sobrang lalim ng tubig hanggang hita. Tapos basura. Yan po ang bahagi ng isa sa mga live video ng concerned citizen na si Edwin. Maririnig dito ang kanyang hinaing sa sinapit ng kanyang amang namayapa noong taong 2015. Diba grabe? Nakalubog na po ang aking mahal na ama dito. Paano na lang daw sila makabibisita sa mga mahal nila sa buhay kung ganito na ang kanilang maabutan? Diyan po siya sa second floor. Bali po mayroon na rin po dito na lubog na first floor na talagang hindi na po pwedeng makuha. Mahirap po talaga. Nasa napa na rin po siya. So sa ngayon, hindi ko pa kaya, wala pa akong kakayanan, wala pa akong pera para mailipat siya sa ganong kaganda o maayos na kalalagyan niya. Halos 2 dekada nang nakalibing sa Peralta Municipal Cemetery ang kanyang ama. Pero itong taon na raw ang pinakamahirap na pagbisita sa kanya. Kaya panawagan ni Edwin, Sana po, mabigyan po natin ng pansin kasi napakahirap tanggapin, napakahirap sa kalooban namin na nakalubog ang mahal mo sa buhay sa tubig. sa loob ng mahigit 5 taong pagtatrabaho rito ng sepulturero na si Eddie, mas dumami pa raw ngayon ang nagpapahukay sa kanya. Gusto mo nang ialis dahil lubog na, hindi mo na madadalawan. Ganun yung nakapag-desisyon ng ibang tao, yung may-ari ng nicho na ilipat na lang. October 21, 2025, inilapit na ng resibo sa Barangay San Sebastian at lokal na pamahalaan ang hinaing ni Edwin at ng mga residente.
kasama ang ilang mga taga-barangay, binisita ulit ng resibo ang Peralta Cemetery. Ayon sa kagawad ng barangay, mauuwi pa rin daw sa palpak ng mga flood control projects ang dahilan sa paglubog ng kanilang sementeryo. Hindi po sana magkakaganto kung natugunan po talaga yung sa flood control po dito sa bayan ng Hagonoy. Napakalaking epekto po nito. 80% po ang lubog sa barangay ng San Sebastian. Pag-amin pa ng barangay, pansamantala nilang pinayagan ang mga residente na magtapon ng basura sa itaas ng sementeryo. Pwede po ba yun, mga sir? Ngayon po, dito po talaga inilagay po lahat ng basura nila na pinayagan din naman po. So meron talagang nagtatapon dito dahil inalaw din po. Opo, kasi po gawa nga po nung mga pag-high tide. Meron po, sa laki ng tubig, hindi po nabababa tayo ng truck basta-basta kasi lulubugin po yung truck. Pwelta naman ng lokal na pamahalaan, hindi nila inaprobahan ang pagtatapon ng basura sa sementeryo. Yung namang pagsisinop nun, nasa pangangalaga naman yun ng barangay. Definitely, pinamomonitor ng aming punong bayan yung mga ganyang issue ngayon. Ikinonsulta ng resibo sa DOH ang problema ng barangay. Ayon sa kanila, malaking panganib ang dala ng mga nababad ng labi na sinamahan pa ng mga basura at baha. So hindi lang po yung mga infectious diseases na tinatawag, yung nagkakos po ng pagtatae, pananakit ng tiyan, pagsusuka. Since nasa sementeryo po yung ating pinanggagalingan ng infeksyon, yung mga naagnas na katawan po ng mga namatay, nakakadagdag din po yun sa panganib. October 21, 2025, kasama ang resibo, nagkasanang meeting ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at barangay para sa malawakang cleanup ng Peralta Municipal Cemetery. Siguro after na madrain yung tubig, baka lumitaw na yung nicho nung pag nakukuhanin noong labi, possible na makuha rin bukas. Umaga pa lang, sinimula na ng mga opisyal ng Hagonoy ang pag-aakot ng basura sa loob ng sementeryo. Mga ilang tonelada na po ang nakuhang basura. Aliyo, may truck nakailang balik na rin, mga 4 o 5 siguro. Bagamat iba ang sitwasyon sa bayan ng Hagonoy dahil lagi tayo nilulubog, binabaha. Kaya isa to sa mga balakid kung bakit napakahirap natin pamahalaan yung mga basura. Kahit na anong pagsusumikap natin na hakutin, kuhanin lagi ito, kung hindi namin kayo makakabahagi sa pagpapatupad nito, ay may hirapan tayo sa naipagtagumpayan nito. Makalipas ang mahigit 2 oras, ito na ang itsura ng Peralta Cemetery. Ang mga residenteng nagmamasid sa paligid, kapansin-pansin ang sigla nang makita ang pagbabago. Samantala, habang hindi pa nalulubog ang nicho ng kanyang ama, tinulungan ng resibo si Edwin na mailabas sa mga buto ng kanyang magulang. Pagkakuha sa mga buto, inilipat na ang namayapa sa mas mataas na bahagi ng sementeryo habang inihintay ang rehabilitation ng Peralta Cemetery sa susunod na taon. Ayan, nasa maayos ka na. Nabigyan ka na ng pagkakataong maging masaya. Nailipat na kita. Tigit sa lahat, nagpapasalamat ako sa resibo na sila ang naging daan para mailipat kita sa maayos. Maraming salamat po at nabigyan ng pansin at nabigyan po ng tuon itong aking kahilingan. Ang mga himlayan o sementeryo ang nagsisilbing huling kantungan ng mga yumao. Ito rin ang lugar kung saan muling nagsasama-sama ang pamilyang naulila tuwing sasapit ang undas. Pero kung ito'y hindi napangangalagaan at napapabayaan lamang, hindi mga patay ang magagambala dahil higit sa mga pumanaw, mas nakakatakot pa rin kung malagay sa alanganin ang kalusugan ng nabubuhay.